Unlimited daw ang pagmamahal. Pwedeng pagmamahal sa magulang, sa kapatid, sa kaibigan, at higit lalo sa boyfriend o asawa. Tama naman. Unlimited nga naman ang pagmamahal. Magmahal ka ng taong gusto mong mahalin. Pero paano kung ang taong napili ng puso mong ibigin ay isang taong may kapansanan? Dapat ba limited lang ang pagmamahal mo sa kanya? Kung bulag na pag-ibig ang iyong susuungin, habang buhay ka na bang magiging bulag at tanga? Hanggang kailan mo ba kayang panindigan at ipaglaban ang pagmamahal mo para sa taong pakiramdam mo ay imbis na ikaw ang sumuko, ay tila ba siya pa ang nanghihina at lumalayo? Ang alam ko kasi, kapag nagmamahal ka, dapat walang pero-pero, walang sino-sino at walang dapat isipin, walang pangit at walang maganda. At sa pag-ibig yata, kahit na pangit ito sa paningin ng iba, hindi ito nakikita ng pusong labis na nagmamahal. Dahil ang tao daw na umiibig ay walang nakikitang pangit. Walang nakikitang masamang ugali. Kaya nga sabi nila, bulag daw ang pag-ibig dahil wala itong ibang nakikita kundi ang taong labis na minamahal. Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Mary Ann, 36 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Batangas. Grade 3 pa lamang ako nung mamatay si Papa. At si Mama naman ay ayaw nang mag-asawa kahit marami namang nanliligaw sa kanya. Maganda kasi ang mama ko, Mama Mia, at matangkad pa. Katangian na naman ako daw, sabi ng marami. At masasabi ko na naman ng anak ko ngayon. Hindi ko pinipigilan mag-boyfriend noon ang mama ko. Pero siya na mismo ang umayaw dahil iisa lang daw ang kanyang pag-ibig. Isa pa, baka daw kasi maging magulo lang ang buhay namin kapag nag-asawa pa ulit siya. Sapat na daw ako sa kanya. Mama Mia, may isa akong anak na babae. Ang asawa ko naman ay mas matanda sa akin ng 5 taon. At isa po siyang PWD. Nagkasakit daw siya ng polio noong bata pa siya at naapektuhan ang kanyang paa, kaya pilay siya. Sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi po kagwapuhan ang napangasawa ko. Maitim siya at medyo pandak, samantalang ako naman ay matangkad, maputi, at kayabangan mang sabihin pero marami ang nagsasabi na maganda raw ako. Katunayan, Mama Mia, ay nanalo ako sa mga pageant noong kadalagahan ko. Maganda ang katawan ko at matangkad ako kaya madalas akong kinukuha para sa mga beauty contest. Mama Mia, maraming nanliligaw sa akin noon. May mayaman, may gwapo at mga professionals. Pero sa dinami-dami ng nanliligaw sa akin, Mama Mia, ay si Reyna ng pinakamalakas ang loob na manligaw sa akin. At hanga rin ako sa kanya dahil sa kabila ng kanyang kapansanan ay hindi siya sumusuko. Hindi siya nagpatinag. Engineer si Reyna, Mama Mia, at mula siya sa isang maayos na pamilya. Nag-iisa siyang anak at hindi man kasing yaman ang iba kong manliligaw, ay masasabi ko naman na hindi siya alangan sa mga ito dahil sadyang napakabait niya. Noong una ay ayaw sa kanya ng magulang ko. Pero dahil na rin sa pinakitang ugali ni Reynan, kalaunan ay natanggap na rin ito ng aking pamilya.
Nag-iisa rin kasi akong anak at alagang-alaga pa ako ng aking mama. Hinding-hindi ko talaga makakalimutan, Mama Mia, kung paano ako noon pinagsasabihan at kinukumbinsi ng mama ko na wag si Reynan ang piliin ko. Marami ang nagtatanong kung bulag ba daw ako at hindi ko nakikita ang itsura niya. Palagi ko namang sinasabi sa kanila na mabait at mabuting tao si Reynan. Kaya baliwala na sa akin ang kanyang kapansanan dahil mas nananaig sa akin ang kabutihan ng kanyang puso. Pero mapilit pa rin si Mama. Ang sabi niya, Mama Mia, ay okay lang naman daw kung itsura lang ni Reynan ang problema. Ang kaso, bukod daw sa itsura, ay may kapansanan pa ito. Nung pilit ko pa ring ipinagtatanggol ang lalaking gusto ko, ay tinitigan ako ng maigi ni Mama. Para bang may hinahanap siya sa mukha ko na hindi ko mawari kung ano, Mama Mia. Hanggang sasabihin niya na matulog na raw ako at kailangan naming umalis ng maaga kinabukasan. Nagtaka ako dahil wala naman akong alam na may plano kaming puntahan o may plano kaming lakad. Nung tanungin ko si Mama kung saan ang lakad namin, ang sabi niya ay kila Aling Iska raw, yung sikat na manggagamot sa kabilang bayan. Nagulat pa ako dahil hindi ko alam na may sakit pala ang mama ko, Mama Mia. Bakit ma? May sakit ka? Hindi ako, ikaw. Ipapagamot kita, Mary Ann, dahil mukhang may hindi magandang nangyayari sa'yo. Ano? Wala naman akong sakit, ma. Ano ka ba? Pero hindi nagpatinag ang mama ko, Mama Mia. Ang sabi niya ay baka raw ginagayuma ako ni Reynan, kaya ganun na lang ako ka-in love sa kanya. At ganun ko na lang daw siya ipaglaban. Natawa ako kay Mama. Naniniwala talaga siya sa gayuma? Masyadong moderno na ang panahon ngayon para sa mga bagay na ganyan. Tinignan pa niya ako sa mata at baka raw sira na ang mga mata ko. Nagpumilit talaga siyang ipa-check up ako sa doktor at sa albularyo, Mama Mia. Hindi ko raw kasi mararamdaman yun na kapag ginagayuma ako. Ibang tao daw ang nakakakita noon dahil ako ay binubulag raw ng gayuma. Nung una, Mama Mia, ay natatawa pa ako sa mga paratang ni Mama tungkol sa gayuma. Akala ko ay nagbibiro lang siya sa mga pinagsasabi niya. Na ginagawa niya lang yun para kumbinsihin akong itigil ang anumang nararamdaman ko para kay Reynan. Pero hindi. Seryosong-seryoso si Mama, kaya naman sinabihan ko siya na itigil na yon. Dahil wala siyang pwedeng gawin o sabihin para magbago ang feelings ko dahil totoong mahal ko si Reynan, Mama Mia. Sinabi ko pang napaka-judgmental niya na hindi naman Diyosa ang kagandahan ko kaya wala akong karapatang hindi mahalin ang isang tao dahil lang sa itsura at kapansanan niya. Sinabi ko pa sa kanya, Mama Mia, na ito lang ang hihilingin ko sa kanya. Sabi ko sa kanya na lahat naman ang gusto niya at gusto nila ni Papa mula noon ay sinusunod ko. Hindi ako naging suwail na anak. Kaya naman sana kahit ito lang, ibalato na niya sa akin. Kahit ito lang ay pagbigyan naman niya ako. Sabi niya, titigilan na niya ako at kikilalanin na niya ang nais ng puso ko, basta ba pagbigyan ko lang siya na magpatingin ako kay Aling Iska na albularyo. Gusto ko sanang kumontra, Mama Mia, pero naisip ko na kapag siguro napatunayan ko na kay Mama na hindi ako ginagayuma, ay baka ito na ang magiging paraan para tigilan na niya ako sa kakakumbinsi na huwag si Reynan. Kaya naman nagpakulit na lang ako sa kanya at pumunta kami sa kabilang bayan kinabukasan para dalawin si Tandang Iska para pagbigyan siya at nang malaman niya na normal ako.
At to no surprise at all, Mama Mia, hindi nga daw ako nagayuma at walang mali sa akin. Akala ko ay titigil na si Mama at sasabihin niyang nagkamali siya at titigilan na ako at si Reynan. Pero hindi pa rin pala, Mama Mia. Sinamahan niya ako sa ophthalmologist at pinatignan niya ang mga mata ko. Ayoko na sana pang patulan ang gusto niya, pero sa huli ay pinagbigyan ko na rin para matigil. Siguro naman ay hindi niya lang talaga kayang tanggapin na iibig ako sa isang lalaking akala niya ay hindi ko magugustuhan noon. At gaya ng nauna, Mama Mia, ay maayos naman at hindi pa malabo ang mga mata ko. O Ma, siguro naman titigil ka na sa pangungulit mo ano? Ang akala ko ay sasagutin niya ako ng oo. Pero ang sabi niya ay baka raw masyado nang matanda si Aling Iska kaya hindi na nito masyadong nababasa ng totoo kung ginagayuma ba ang isang tao. Ang sabi pa niya, Mama Mia, ay magtatanong-tanong daw siya sa iba at baka may iba pa raw na albularyo na hindi kasing tanda ni Aling Iska. Ma, sasagutin ko na si Reynan. Mahal ko talaga siya at napatunayan ko naman sa inyo na totoo ang pagmamahal ko para sa kanya. Ano, Mary Ann? Hindi mo pa pala siya boyfriend? Ang tanong ni Mama. Sinabi kong hindi, Mama Mia, pero sasagutin ko na si Reynan dahil mabait ito, maasikaso at hindi mayabang. Pero imbis na matuwa si Mama sa mga magagandang katangian na meron si Reynan, ay sinabi niya sa akin, Mama Mia, na dapat lang daw nagandahan ni Reynan ang ugali niya. Kasi nga, ang hirap naman kung pangit at may kapansanan na nga, pangit pa ang ugali. Kahit medyo nasasaktan na ako sa mga pinagsasabi ng mama ko tungkol kay Reynan, ay biniro ko na lang siya, Mama Mia, na siya yata ang mas dapat magpatingin sa albularyo dahil mukhang sinasapian siya ng espiritu na may matabil na bunganga. Nakaismid lang si Mama sa akin at sabi na may iba naman daw akong manliligaw, na di hamak na mas may kaya sa buhay at gwapo pa. Sigurado daw na magiging maganda ang lahi ko kung isa sa kanila ang pipiliin ko at huwag si Reynan. Pero mapilit ako, Mama Mia. Sinabi ko kay Mama na naiintindihan ko naman ang nais niyang iparating sa akin. Pero ipinaliwanag ko rin sa kanya ng maayos na sigurado na ako kay Reynan. At kung gusto niyang sumaya ako, ay sana suportahan niya ang desisyon ko dahil kay Reynan ko nakita ang mga katangian na nagustuhan ni Mama kay Papa. At dahil sa sinabi kong yun ay huminahon na ang Mama ko. Sabi niya, tatanggapin niya ang pakikipagrelasyon ko kay Reynan basta daw wag lang akong sasaktan nito kung hindi ay baka raw ipakulam niya si Reynan. Natatawa kong niyakap si Mama at timing naman na habang nagdadrama kaming mag-ina ay nag-doorbell sa labas ng bahay si Reynan. Alam kong siya yun, Mama Mia, kahit hindi ko pa siya nakikita dahil may usapan kami na pupunta siya ng bahay at ipapakilala ko na siya sa Mama ko. Ma, nandyan po si Reynan sa labas. Abat bakit naman ang timing? Kunot noon niyang tanong. Mama, mag-behave kayo ha? O siya, sige, papasukin mo na at nang makaliskisan ko. Ang sabi naman ni Mama. Iniwanan ko si Mama sa sala at pinagbuksan ko na ng gate si Reynan, Mama Mia. Nung makapasok na si Reynan, ay binati niya ang nanay ko. Binati rin naman siya ni Mama pero hindi masyadong welcome. Agad siyang in-interview ni Mama habang ako ay kumukuha ng merienda sa kusina. Noong pagbalik ko ay narinig ko pang sinabi ni Reynan kay Mama ang tungkol sa pamilya niya at tungkol sa trabaho nito. Mama Mia, hindi naman pala mangkukulam.
Yun ang narinig kong sabi ni Mama. Po? Biglang tanong ni Reynan. Hindi. Yung pelikula kasi naming pinapanood, Reynan. Ang sabi ni Mama ay mukhang mangkukulam raw yung bidang babae. Salo ko sa sinabi ni Mama, sabay palihim ko siyang pinandilatan ng mata. Ay oo nga, panoorin mo yun minsan, iho. Sabay naman ni Mama sa akin. Binago ko na lang ang topic, Mama Mia, at sinabi kong baka kailangan na ni Mama na pumunta sa kumari niya para sana ay bigyan niya kami ng tsansa ni Reynan na mag-usap na kaming dalawa lang. Pero ang sabi ni Mama ay mamayang gabi pa raw yun. Kung ano-ano na ang sinabi ko kay Mama na gagawin niya para lang bigyan niya kami ng pagkakataong makapagsulo ni Reynan. Pero hindi kami binigyan ng Mama ko ng pagkakataon na magkausap. At tinutuon niya, Mama Mia, ang sinabi niya sa akin na kakaliskisan niya si Reynan. Natatawa na naiinis ako kay Mama. Pero wala naman akong magagawa dahil kahit ganon ang Mama ko, ay mahal na mahal ko pa rin siya. Alam kong para naman sa kabutihan ko ang ginagawa niya, kaya hinayaan ko na lamang siya. Alam kong marami pa namang pagkakataon para magkausap kami ni Reynan ng masinsinan dalawa. Natatawa at naiinis na lang ako kay Mama dahil bantay sarado niya talaga ako at parang ayaw niya akong bigyan ng pagkakataon na makausap ng sarilinan si Reynan. Pero syempre dahil makulit din ako at mahal ko talaga si Reynan, ay gumawa ako ng paraan para magkausap kaming dalawa, Mama Mia. Aaminin kong tinamaan talaga ako kay Reynan sa kabila ng mga kapintasan niya. Hindi ko alam kung anong nakita ako sa kanya pero mahal ko talaga siya, Mama Mia. Hindi ako nagpahalata na kilig ako kapag kasama ko siya. At hindi ko pa rin siya sinasagot. Pero ika nga nila, kapag puso na ang nangulit, kahit yata walang signal, ipipilit at ipipilit. Mama Mia, wala akong naging choice ng mga sandaling yun, kundi sa cellphone na lang sagutin si Reynan. Talo pa kasi ni Mama ang Guardia Sibil kung magbantay sa akin. At kung wala lang password ang cellphone ko, ay malamang pinakialaman na rin yan yun. Magaling talagang umisip ng paraan ng Mama ko. Minsan, hinihiram niya kunwari ang cellphone ko, pero alam ko naman na gusto lang niyang mabasa ang mga messages ko. Kaya nilagyan ko rin ng password ang messenger ko at ang mga messages ko, Mama Mia. Sa cellphone na nga lang ako nagkakaroon ng privacy, kaya hindi ko talaga binigay sa kanya ang password nun. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Reynan kahit na madalas ay sa cellphone lang kami nag-uusap, Mama Mia. 3 buwan ko ng boyfriend si Reynan noon bago ko ipinaalam kay Mama. Alam ko, Mama Mia, na sumama ang loob ng Mama ko pero wala na siyang magagawa. Ipinakilala ako ni Reynan sa magulang niya at maging ang mga ito ay hindi makapaniwala na boyfriend ko na si Reynan. Nung nagpunta ako sa bahay nila Reynan, Mama Mia, ay parang hindi talaga makapaniwala lalo na ang mama niya na boyfriend ko na ang anak niya. Ining, hindi naman sa minamaliit ko ang anak ko, pero sigurado ka bang mahal mo ang anak ko? Nagitla ako sa tanong niya, pero sinagot ko pa rin siya ng maayos. Opo, mahal ko po si Reynan. Alam mo po, tita, sa totoo lang, pareho kayo ng mama ko. Nag-aalangan sila sa nararamdaman ko. Pero mahal ko talaga si Reynan. Sincere kong sagot sa mama niya. Oo, Mama, mahal ako niyan. Ay, mali pala. Hindi niya pala ako mahal dahil patay na patay pala siya sa akin. Pabirong hirit ni Reynan. Tumawa ako sa kanya at sinabing pantay lang naman kami dahil alam kong patay na patay rin siya sa akin.
Nagtawanan kaming dalawa, sabay hirit ko na parang ginagayuma namin ang isa't isa. Naku mahal, mukha ba akong marunong yan? Isa pa, kita mo naman, hindi kita kailangang gayumahin dahil halatang halata naman na patay ka sa akin. Sabay kindat niya sa akin habang sinasabi yon. Ang gwapo mo kasi no, biro ko naman. May agimat kasi itong mga baluktot kong paa. Nandito kasi ang appeal ko. Alam mo ba na tuwing naglalakad ako, sa mga paa ko nakatingin ang mga tao? Tingin ko nga naiinggit sila sa paa ko. Feeling ko kasi mas sikat siya kaysa sa mukha ko. Yun ang dahilan kaya mas lalo kong minamahal ang boyfriend ko, Mama Mia. Kahit sa likod ng kaniyang kapansanan ay hindi niya yon ginagawang rason para maging isang negatibong tao. Habang nakatingin ako kay Reynan ay napapailing na lang ako at nahihiling ko palihim na sana ay nakikita ng iba kung gaano kagwapong lalaki ang boyfriend ko. Hindi man ang pisikal nitong kaanyuan at kapintasan, pero maganda talaga at gwapo ang kaniyang panloob, Mama Mia. O, bakit naman titig na titig ka sa akin, mahal? Tanong niya. Kasi mahal, naiisip ko, sana nakikita ng mga tao kung gaano kakagwapo sa paningin ko. Biro ko sa kanya. Habang naglalampungan kaming dalawa ni Reynan ay biglang tumikhim ang mama niya para siguro ipaalam sa amin na nandito pa siya sa tabi namin. Ay mama, nandyan ka pa pala. Akala ko nasa kusina ka na at pinaghahanda ng merienda itong mahal ko. Sabay tawa ni Reynan. Che, maghiwalay nga kayo ng upuan. Baka mapuno ng langgam itong bahay natin, mga batang to. Wala kayo sa parke ha? Pabiro namang sabi ng mama niya. Palihim kaming nagkukurutan ni Reynan pero napansin naman yon ng kanyang ina. Kayo talagang mga kabataan ngayon, ang lalandi. Kung noong kapanahunan namin, baka hindi pa kami makalabas ng bahay kapag ganyan ang style. Naku! Hoy Reynan, huwag mong papakialaman yang si Mary Ann ha, hanggat hindi kayo nakakasal dalawa. Ayokong kaya lamang kayo magpapakasal, kagaya ng ibang magnobyo dyan, na kaya lang magpapakasal dahil buntis na. Nangako kaming dalawa ni Reynan sa mama niya, Mama Mia, na iingatan namin ang aming pagmamahalan at ang aming mga sarili. Nagpasalamat naman ako sa kanya dahil sa pagtanggap niya sa relasyon naming dalawa ni Reynan. Ang sabi niya ay nakikita naman niyang nagmamahalan talaga kaming dalawa ni Reynan. Kaya ayos na sa kanya ang aming relasyon. Sana po, tita, katulad niyo rin ang mama ko. Bigla kong nasabi sa kanya. Tinanong niya ako kung hindi raw ba tanggap ng mama ko si Reynan. Umamin ako sa kanya, Mama Mia, na hindi. Ang akala ko nga ay magagalit ang mama ni Reynan pero iba ang narinig ko mula sa kanya. Alam mo anak, unawain mo na lang ang mama mo. Kung ako man ang nasa kalagayan niya, malamang iba rin ang iisipin ko. Lalo na at maganda kang bata. Ako nga nagkaroon ng pagdududa sa pagmamahal mo sa anak ko eh. Ganon din ang mama mo. Sino nga bang namang ina ang gugustuhing magkaroon ng manugang na may kapansanan, hindi ba? Pero anak, alam mo maniwala ka at hindi ikaw ang iniisip ng mama mo. Nanay kasi ako at nararamdaman ko ang takot na pagtawanan ka dahil sa anak ko. Ako rin natatakot ako dahil siguradong maraming manlalait sa inyong dalawa. Kaya mo ba siyang ipagtanggol sa mga taong mapanghusga? Kasi anak, mas masakit magsalita ang mga taong makikitid ang utak. Mama Mia, naunawaan ko ang sinabi ng mama ni Reynan. Kaya naman nangako ako sa kanya na ipaglalaban ko ang pagmamahal ko para sa anak niya. Dahil ganun ko kamahal ang boyfriend ko. Nakita ko naman, Mama Mia, na napanatag si tita sa mga sinabi ko. Basta anak, ikaw nang bahala dito kay Reynan ha.
May pagkapilyo yan at parang hindi seryoso sa buhay. Ang mahalaga ay kaya mong tanggapin ang anak ko at kaya mo siyang ipaglaban sa mga nang-aalipusta sa kanya. Opo, tita. Yun ang naging sagot ko sa kanya, Mama Mia. Tama ang sinasabi ni Tita Melinda at ni Mama Mia. Dahil ilang beses kong napatunayan na sobrang mapanghusga talaga ang lipunan at ang mga tao. Mahal na mahal ko si Reynan kaya madalas ko siyang ipinagtatanggol sa iba. Pero may pagkakataon pala talaga na hindi maiiwasang mapikon ka, lalo na kapag sobra na ang mga naririnig mo. Isang araw, Mama Mia, ay nag-date kaming dalawa ni Reynan sa isang mall. Kumakain kami sa isang alfresco na restaurant at may katabi kaming table na may dalawang babae. Nung una ay masaya pa kaming nagkukwentuhan dalawa ni Reynan hanggang sa marinig ko na ang mga pinagsasabi ng mga babae. Hindi ko alam, Mama Mia, kung talaga bang gusto nilang iparinig sa akin ang mga sinasabi nila o sadyang narinig ko lang talaga. Nagtatawanan silang dalawa nang bigla kong marinig ang isang babae na nagsasalita. Grabe, ang ganda nung babae, no? Pang beauty queen. Ay, oo, Neng. Ang ganda. Pero tignan mo yung kasama mo. Hindi na nga kagwapuhan, pilay pa. Ay nako, pustahan tayo. Mayaman yang lalaki kaya dikit na dikit si ate girl. Alam mo naman sa panahon ngayon, keber na kung mukhang paa. Ang mahalaga, maraming anda. Ay, korek ka dyan. Pero sana naman pumili siya. Marami namang matatandang may itsura na at mayaman pa, di ba? Sa pilay pa talaga siya pumatol. Nako, baka kasi bukod sa mayaman ducks pa si kuya. O di ba? Mapera na, ducks pa. Pero kung ako yan, alam mo, kung ganyan ako kaganda, kahit mayaman pa, wag na lang. Sayang ang ganda baka mabuntis pa. Hindi ko na napigilan at sumali na ako sa usapan nilang dalawa. Lumapit ako sa kanila, Mama Mia, sabay ko silang pinagsabihan. Alam niyo mga miss, naririnig ko kasi ang mga sinasabi niyo. Mukhang pera agad ang tingin niyo sa akin. FYI lang mga miss ha. Mas mayaman ako sa boyfriend ko. Kaya pwede ba, kung pumunta kayo sa mall para lang mamintas ng iba, sana umuwi na lang kayo. Mukha kasi kayong mga walang pera at mukhang walang pumapatol sa inyong dalawa. Mama Mia, nagkasagutan pa kami ng mga babaeng yon. At aaminin ko na hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Noong una ay in denial pa sila at sinasabi na hindi naman kami daw ang kanilang pinag-uusapan. Pero nang tumagal ay napaamin na rin sila. Umalis sila doon sa resto na yon dahil hindi talaga ako nagpatinag. Handa talaga akong makipag-away para sa boyfriend ko. Pero nung tignan ko si Reynan, Mama Mia, ay pulang-pula ang kanyang mukha. Nakayuko lang siya at alam kong malungkot siya. Nung nakaupo na ako sa mesa namin, ay doon niya sinabi na umuwi na lang kami at wag nang ituloy ang pagkain doon sa resto na yon. Mama Mia, pinigilan ko si Reynan. Ang sabi ko sa kanya, hindi siya dapat mahiya. Yung mga taong mapamintas at mga taong walang magawa sa buhay ang dapat nahihiya. Wala naman kasi silang pakialam sa amin. Dapat hindi nila kami pinapakialaman dahil hindi kami nangingialam ng buhay nila. Pero Mama Mia, kahit anong pilit kong pasayahin at patawanin si Reynan, ay nakikita ko pa rin ang lungkot sa kaniyang mga mata. Binigyan ko pa siya ng lakas ng loob at sinabi kong wala naman akong pakialam sa mga babaeng yon at sa iba pang tao na mapanghusga. Masaya naman ako na kasama ko siya. Pero matapos naming kumain, ay nagpumilit na si Reynan na umuwi na kami. Inihatid niya ako sa bahay at saka siya walang paalam na umuwi sa bahay nila.
Aaminin ko, Mama Mia, na naaawa talaga ako kay Reynan ng mga sandaling yon. Pero hindi ko ipinahalata sa kanya. Mahal ko talaga siya at wala akong pakialam keso hadang mapaaway pa ako sa ibang tao. Nakakainis lang na may mga taong gaya nila na hindi marunong umuunawa sa isang sitwasyon. Hindi na nga nakakaunawa, mapanghusga pa. Mukhang pera agad ang tingin nila sa'yo. Hindi ba pwedeng mahal mo lang talaga ang isang tao sa kabila ng kanyang kapintasan? Mama Mia, normal naman kasi sa ating mga tao ang manghusga ng kapwa. Ayos lang naman yun kung may opinyon ka. Pero kung yung opinyon mo ay nakakasakit ng iba at yung opinyon mo ay hindi naman importante para sa kanila, sana naman wag mo na lang ipaalam at iparinig sa kanila. Hindi lang iisang beses akong napaaway dahil kay Reynan at dahil sa mga taong mapanlait. Ilang beses ko rin nakita sa kanya, Mama Mia, na habang mas napapaaway ako sa ibang tao, ay mas pinanghihinaan siya ng loob. Pero madalas ko ding sinasabi sa kanya na hindi naman talaga mahalaga ang itsura. Ang mahalaga ay ang damdamin at ang nararamdaman ng isang tao. Kahit ang mama ko, alam ko, Mama Mia, na hindi siya sang-ayon sa relasyon naming dalawa ni Reynan. Pero mahal ko talaga si Reynan. Hindi mahalaga sa akin ang sinasabi ng marami. Nung malaman nga ni Mama na mag-boyfriend kami, ay tutol na tutol talaga siya. Pero pinaglaban ko sa kanya ang pagmamahal ko para kay Reynan. Mahirap mang ipaunawa sa ibang tao ay ipinagpilitan ko talaga sa kanilang relasyon namin. Alam ko naman, Mama Mia, na wala kaming tinatapakang iba ni Reynan. Nagmamahalan lang kami at yun ang dapat nilang unawain. Hanggang sa nagsawa din si Mama sa kakapaalala sa akin kung anong meron sa relasyon naming dalawa ni Reynan. Ilang beses niya akong diniscourage pero hindi talaga ako nagpatinag. At kahit anong sabihing masasakit na salita ni Mama ay hindi ko na lang pinapansin. Hindi ko pa rin sinasabi kay Reynan na ayaw sa kanya ng mama ko dahil ayokong masaktan siya at ayoko nang dagdagan pa ang nararamdaman niyang sakit kapag harap-harapan niyang naririnig ang pamimintas ng tao, lalo na kapag magkasama kaming dalawa. Masakit din na maririnig ko ang sinasabi ng iba, Mama Mia, na kaya ko lamang ginawang boyfriend si Reynan ay dahil sa pera niya. At isa pa, wala rin akong pakialam kung masama ang tingin nila sa akin. Ang mahalaga lang naman sa akin ay kaming dalawa ni Reynan. Kaming dalawa ang nagkakaunawaan sa lahat ng bagay. Nagmamahalan kami at yun ang dapat nilang unawain. Dapat, Mama Mia, sila ang mag-adjust dahil wala naman kaming ginagawang masama at nagmamahalan lang kami ni Reynan. Akala ko, Mama Mia, ay pareho kami ni Reynan na matatag at hindi magpapatinag sa anumang pagsubok sa aming relasyon. Pero hindi pala. Dahil sa katagalan ay nadadala siya ng mga taong mapanghusga. Isang araw ay nakipagkita sa akin si Reynan ng biglaan. Akala ko ay may maganda siyang sorpresa sa akin dahil 3 araw na lang ay first anniversary na namin. Pero nang magkaharap kaming dalawa ay ibang Reynan ang nakita ko. Nawala ang positibo na Reynan, napalitan ito ng isang negatibong lalaki. Isang lalaki na hindi ko makilala. Isang Reynan na handa akong isuko at ang pagmamahalan naming dalawa. Oo, Mama Mia. May sorpresa nga si Reynan sa akin nung araw na yon. Pero hindi magandang sorpresa. Sumusuko na si Reynan sa relasyon namin. Nung una ay nagpapaligoy-ligoy pa siya. Ang sabi niya, lahat daw ay kaya niyang gawin at kaya niyang tanggapin
para lang wag na akong mahirapan at masaktan. Kaya raw niya akong makitang hawak ng iba basta naaalagaan ako, Mama Mia. Ang sabi niya, kaya raw niya tinatapos ang lahat sa amin ay para tigilan na ako ng ibang tao, para mapanatag na ako at para magkaroon na ako ng tsansa na humanap ng kaligayahan sa iba. Mama Mia, pinatapos ko si Reynan sa mga sinasabi niya. Pero hindi ako sumuko. Sinabi ko sa kanya na ganun talaga ang mga tao. Kahit gaano pa kaperpekto ang relasyon ninyo, meron at meron pa rin silang nasasabi. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na handa naman akong ipaglaban siya. Kaligayahan ko naman na ipaglaban ang aming pagmamahalan. Pero nagmatigas si Reynan. Ang sabi niya, Mama Mia, hindi niya raw kaya na ako lang ang lumalaban para sa kanya. Hindi raw niya kaya na kahit saan kami magpunta ay napapahiya ako sa ibang tao. Akala niya raw nung una ay kaya niya. Akala raw niya nung una ay magiging masaya siya dahil pinili siya ng isang babaeng mahal na mahal niya. Pero hindi rin daw pala. Dahil every time na nakikipag-away ako sa iba ay siya ang mas nasasaktan. Nakita ako sa reaksyon ni Reyna nung araw na iyon na kahit anong sabihin ko ay hindi na siya makikinig pa. Handa na siyang bitawan ako at ang relasyon namin. Kaya naman hinayaan ko si Reynan, Mama Mia. Hindi dahil sa hindi ko na siya mahal. Hinayaan ko siya dahil gusto kong makita niya kung anong halaga ng pagmamahal sa sarili at pagtanggap sa kung ano ang kakulangan mo. Ayoko na ako na lang ang laban ng laban. Pero nakikita ko namang sumusuko ang taong ipinaglalaban ko. Kaya naman hinayaan ko siya. Malungkot na malungkot ako nung mga araw na magkahiwalay kami ni Reynan. Mama Mia, naging mabagal ang pag-ikot ng mga araw na yon para sa akin. Hanggang ang mga araw ay naging linggo, hanggang sa umabot na ng 3 buwan na hindi kami nag-usap o nagkita man lang ni Reynan. Hanggang sa isang araw, habang mag-isa ako sa bahay dahil sumama sa mga kumari niya si Mama, ay nakatanggap ako ng tawag mula sa mama ni Reynan. Pinapapunta niya ako sa celebration nila ng anniversary nila ni Tito. Ayoko sana, Mama Mia. Pero gusto ko na ring makausap si Reynan noon. Hindi ko na kaya na hindi kami nag-uusap. Kaya naman pumayag na ako at nung sinabi ni Tita sa akin ang address ng resort ay agad akong nagpunta. Pagkarating ko doon ay sinalubong ako ni Tita. Ang sabi niya nasa loob daw si Reynan. Gusto niya raw na mag-usap kaming dalawa dahil naging malungkutin raw si Reynan mula nung hindi na kami nag-uusap. Kaya naman sumama ako kay Tita sa loob kung saan nandun daw si Reynan. Pagkarating ko doon, Mama Mia, ay nagulat ako dahil sobrang dami ng tao. Nandun ang mama ko. Nandun rin ang mga kaibigan namin ni Reynan at ang buo niyang angkan. At nung tumingin ako sa gitna ay nandun si Reynan. Inalalayan ako ng mama niya papunta sa kanya. At nung makalapit na ako kay Reynan, Mama Mia, ay bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Ang sabi niya, na-realize raw niya na hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Ang sabi niya, Mama Mia, na-realize raw niya na naging duwag siya at hindi niya naipaglaban ang relasyon naming dalawa. Mama Mia, nag-propose ng kasal sa akin si Reyna nung araw din na yon sa harapan ng mga taong minamahal namin. Nagulat man ako, pero masayang masaya ang puso ko. Sinagot ko si Reynan at pumayag ako na magpakasal sa kanya. Ganun pala ang pakiramdam ng may nag-propose ng kasal, Mama Mia. Para akong nakalutang sa ulap.
Hindi ko maipaliwanag ang kasayahang nararamdaman ko. Mahal na mahal ko si Reynan, kaya hindi ako nagdalawang isip na pumayag magpakasal sa kanya. At naitakda kaagad ang aming kasal. Masaya ako hindi lang dahil ikakasal ako. Masaya ako dahil kahit alam kong hindi masyadong boto si Mama kay Reynan, ay pumayag pa rin ito na magpakasal kaming dalawa ni Reynan. Nauunawaan ko naman ang mama ko dahil nanay siya at kapakanan ko lang ang iniisip niya. Pero Mama Mia, masaya pa rin ako na sa huli ay mas mahalaga pa rin kay Mama ang kaligayahan ko. Maraming nagtaka kung bakit sa itsura ko ay si Reynan ang pinakasalan ko. Naging usap-usapan ang kasal namin sa lugar na yon. Ang iba ay humanga, ang iba naman ay alam mo na, pinagtawanan kami at gaya ng dati ay maraming masasakit na salita na kung papansinin mo ay kukulot lang talaga ang noo mo at ang buhok mo. Isa pa, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay mahal ko si Reynan at walang makakapigil sa akin kesa hodang pagtawanan pa ako ng iba. Sa ngayon, Mama Mia, ay masayang-masaya kaming nagsasama ni Reynan. Kahit minsan ay parang natatakot pa rin siya, ay pilit ko pa rin pinapalakas ang loob niya. Nagkakaroon man kami ng tampuhan ay naaayos naman namin kaagad dahil ayokong mauwi na naman kami sa hiwalayan. Naniniwala na ako ngayon sa kasabihang love is blind. At pilay ang pagkatao ko kung hindi ko nakilala si Reynan, ang lalaking una't huli kong mamahalin. Hanggang dito na lamang, Mama Mia. Maraming salamat po sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng pag-ibig ko. Lubos na gumagalang, Mary Ann. Hello guys! Salamat sa pakikinig nyo sa storya ni Mary Ann. Kung nagustuhan nyo ang kanyang storya, please don't forget to hit like, share, and then pa-subscribe naman po. Tsaka i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa next nating upload. Kung meron naman kayong mga sarili nyong storya, huwag kalimutan na pwede po kayong mag-email sa mamamiacdo0317@gmail.com. Ihintayin ko po ang inyong mga storya.